Good evening everyone, vlogging at kalalapag lang po namin sa Puerto Princesa Airport. Pakita ko po sa inyo. Yan po yung aircraft na sinakyan namin, AirAsia. Ito yung paligid and the entrance of the airport. Ayan, pasok tayo. Welcome to Puerto Princesa City, where nature begins and never ends. Or now, outside. Okay lang yun, outside the airport. At hindi ko lang kung na-videoan ko yung loob, hindi ko na na-videoan loob, pero walang makakainan sa loob. And we haven't had dinner, kaya ewan namin anong plano. Anong plano? So baka pumunta kami ng McDonald's to eat for some time. And ikukwento ko yung nangyari sa inyo mamaya, pag nahanap na kami ng pagsasetelan. Hello guys, so we're finally here at settled na kami sa kakainan namin at Janil Restaurant, Pizza and Pasta. Ayan, so ang ganda ng exterior nila, no? So nabulong lang ako kasi nahihiya ako guys. Pero ikukwento ko sa inyo kung anong mga nangyari kanina from booking until sa pagpunta namin dito. So yung flight namin, supposedly bandang 3 PM siya, pero dalawang beses siya na-rebook. So, from 3 PM, naging 9 PM, and then naging 10:30 PM. Kaya late na rin kami nakapunta dito sa Palawan. So, time check, 12:24 PM. Tapos ngayon, pag land namin dito sa Palawan, actually, nung nasa PITX pa lang kami kanina, dapat mag-grab na kami or mag-joyride na kami kasi ang tagal umalis ng bus, walang driver. Tapos, nag-check kami sa app namin, ang cost lang ng Grab or ng Joyride is 205 pesos for per 4 person. So approximately nasa 51 pesos lang kung apat kami. And hindi namin tinuloy kasi nung i-book na namin, biglang dumating yung driver ng bus. And then nung nakasakay na kami, ang tagal talaga umalis, parang it took us 30 minutes pa. Bukod pa yung waiting time for him, alam namin kumain siya ng dinner. Tapos pagdating niya, nagulat kami sa presyo kasi 150 pesos per person. And approximately 2.3 kilometers away lang yung airport from PITX. Pero, ayun, I'm sharing it to you guys para malaman niyo na it's better to book Grab or Joyride na lang in the future. So, ayun, moving on. After that, nakasakay namin and then pumunta na ng airport. So, ang dami nangyari sa airport. So, nag-check-in naman kami ng sarili namin. Wala naman kami i-check-in na luggage or baggage. Pero, meron kami mga hand carry na items. So, noon naman kasi nakakalusot ako sa more than 7 kilos na hawak kong baggage. Ngayon, sobrang stricto na ng airlines. 7 kilos, pag sumobra ka ng onte, kailangan mo na mag-add-on. So, sabi sa amin nung teller or nung FA na katapat namin, mag-add kami ng 1,100 pesos para plus 7 kilos sa baggage namin. Eh, naalala ko, one time nakapag-open ako ng app, which is AirAsia kasi yun yung airline namin. Nasa 500 pesos lang. So, chinek ko muna yung app, lumayo kami sa teller bago kami mag-check-in. Nakita ko na nasa 480 plus lang talaga yung pag-additional ng 7 kilo ng baggage. So, yun yung ginawa ko. And then, nakatipid kami ng almost 600 or more than 600. So, ang lesson lang is, huwag kayo mape-pressure if nandun na kayo sa check-in counter. Baka ma-pressure na, 1,100, kailangan ko itong bayaran kasi hindi ko madadali mga gamit ko or iwan ko na itong magamit ko na to. So, may better naman na way na more cost-effective for you guys. And then, after that, pumasok na kami. Tapos naman sa check-in, nagpasok na yung mga gamit namin sa x-ray machine, kami sa x-ray machine. And then nakita nila yung items na meron ako sa bag. Meron kasi akong lagyanan ng lotion na 200 ml yung container, pero yung laman less than half. So, tingin ko nasa 90 ml yung laman nun. And nasa policy kasi na parang 100 ml na liquid is bawal, prohibited na ipasok sa airport. So, akala ko okay lang, pero hindi pala. So, kung ang laman ng container mo is kahit less than sa 200 ml na indicated dun sa bottle, kung ang nakalagay ay 200 ml sa bottle, kailangan mong iwan. So, iniwan ko yung Cetaphil na lotion ko and facial cleanser. So, hindi ko lang gagamitin ko ngayon. Magtubig-tubig na lang siguro ako. Ayun lang naman. And then, so far, naghintay lang kami. Wait lang, saan mo iniwan? Ayun, guys. Sana mabalikan ko pa. So, hopefully, after 7 days,
iniwan ko sa paso. What? Sa paso ng airport, yung lotion at cleanser ko. So, hoping na mabalikan ko pa. Tapos, naghintay kami, palipat-lipat kami ng gate nung pa-board na kami sa AirAsia kasi medyo nagkakagulo na sa operations. Nag-email nga sa akin yung AirAsia na parang na-delay na naman yung flight namin. It's because pala, yung mga boarding gates, kung sino-sino yung nagamit, tapos nahihirapan silang ilagay kung, okay, dito kayo sa boarding gate na to papasok, dyan kayo. So yun, na-delay kami ng na-delay. And it's because of the rain. Tapos, ayun, pagka-ride namin, malaki yung AirAsia plane na sinakyan namin. So, hindi masyadong ramdam yung turbulence, di ba? Hindi masyadong ramdam. And, smooth lang, pagbaba namin dito, nakababa kami mga 11:45, nag-picture lang kami sa loob, and then lumabas, and then, ang akala namin, may kainan sa loob. Pagbaba namin ng airport, walang kainan. So, hindi naman namin, lumabas kami, nag-walk kami for, I think, mga 20 minutes, hanggang umabot kami dun sa kanto ng airport. And then, supposedly, pupunta kami sa, sinabi ko sa inyo kanina sa previous video, na pupunta kami ng McDonald's. Pero hindi na kami pumunta ng McDonald's kasi tumawag yung magva-van tour sa amin, which is ang Explore. Pakita mo sila. Parang ito. Ayan. Hindi nga ito. Kaya mo na. May videographer ako, guys. Wait. So, tinawagan nila kami. Sabi ko, sige, stay muna kayo dito sa office namin. And then, may video kanina, nag-video ako kanina sa loob. Ang ganda ng office nila. So sila yung mag-van transfer sa amin from here sa Puerto Princesa to El Nido later at 3 AM. And it's just 12:30 AM. Kaya kakain muna kami ng aming lunch pa lang namin to. Kasi late na kami nagising kanina, second meal of the day. And ang in-order mo ay? Gempo. Ako ay fried chicken. Wala bang inasal? Mayroon naman. Gusto mo ba? Nag-usap. Naka-on pa. So, ayun lang. Sana makatulog kami mamaya kasi 6 hours yung biyahe namin to El Nido. And after that, baba lang ng gamit sa hotel, start na ng tour. So, ang tour at namin for the following 2 days ay Tour A and then Tour C. So, merong Tour ABC sa Palawan. So, nood kayo ng ibang vlogs. So, malalaman nyo kung ano yung composition nun. Pero, maipapakita namin sa inyo sa vlog na to ang Tour A and C. Dahil hindi po kami makatulog, we decided to walk. Ayan. Dahil po yung McDo. Hindi kita dito, pero katabi siya ng Petron. Dismayado. Stress. So mga bilan yan. Ang pag-open ko ng maleta. Hindi pwedeng makikita nila yung plastic. Ano makikita nila? Mga brief ko. Nice. Hello everyone! Good morning! We are now here at Divines Inn. So, pakita mo. Silip kayo sa bintana, guys. Ayan, Divines Inn. So, dahil wala pang available na room for early check-in, kami ay gagala muna. So, yung mga maleta namin, iniwan muna namin sa loob, and then, mamaya pag may available ng room, babalik kami. So, lakad tayo. Alex G. Ayan guys, little story lang. Na-cancel yung Tour A namin kasi medyo masama yung panahon. So, since last night pa naman, kaya in-offeran kami nung travel agency namin na mag-inland tour. Pero hindi na kami sumama kasi parang mas worth it na yung first day namin is i-rent na lang namin ng motor and then igala namin sa mga beach na pwede namang motorin. So yun yung plano namin ngayong araw. So for now nga na hindi pa kami nakakapag-check-in, iikutin din muna namin yung lugar kung saan may best price ng motor. At papasokin namin tong town square kasi dito daw ang meeting place for
all the tours. So, let's go! Whoa! Look at this! So, nandito po tayo sa loob ng Town Square. May meeting place din sila, parang sa Boracay. Dito din nag-meet for tours. And then, pagpasok, ang makikita nyo ay series of hotels. Ayan, mga accommodations. And itong breathtaking view! Grabe, ang ganda! Hindi pa kami nagtutour! Pero grabe, ang ganda na nito. Look at this place. Hindi ko alam kung kita nyo, pero ang ganda. So just roaming around the food truck. May nakuha na kaming hotel. Kaso, inuulan kami sa Palawan. Ano na to? Ayan, ang ganda ng view namin. Wow, mas maganda yan kung hindi kami inuulan eh. Diba? Sayang. So, nakakuha na kami ng hotel. Ayan, sakto. Tapat na tapat kami sa kung ano man to. Kapihan. Ayan, ngayon nag-i-story lang ako. At si Eric, kinukuha niya yung naiwan naming Wilkins. Ang pangit ko naman. Of course, before anything else, let's have a room tour. So, pasok ninyo, ang una ninyong makikita ay ang CR. So, ayan, meron silang heater, and then toilet, sink, and salamin. And then, sa side na to, meron silang hanger, and then lagyan ng mga gamit. So, ayan yung mga gamit ko kasi nabasa ako kanina nung nag-rent kami ng motorbike. So, it's just 400 pesos and then kasama na tong dalawang helmet. So, ito yung susi niya. Ayan. And then, this is the bed. So, ang price ito ay 2,211.69 pesos. So, meron ng aircon and then may balcony na rin. And then, malinis. Ayan. Ito yung gamit ko. May TV. And then, ito yung water na binili namin kanina. Kasi takot kaming uminom ng mga tubig dito sa restaurants. Kahit dyan sa galon sa labas. Kasi baka contaminated or what. And then, bumili din kami ng sunblock kanina sa labas. So, Watson's SPF 50+. So, it's 420 pesos. Ito namang water ay 90 pesos. And yung iba namin mga kasama kung saan-saang mga hotel nag-room. So, ayun. Ito for us, dalawa lang. And then, ito ang balcony. You'll see here my clothes na nabasa kanina. T-shirt ko. And then, yung bag ko na. Naglagyan ng gamit. Basang-basa siya. The view... It's not so nice, to be honest, kasi meron parang ginagawang bahay dito. Pero okay lang. On the other side naman, nandun yung parang mountain dito sa El Nido, Palawan. Hindi siya masyadong kita. Pero in front, kita yung beach. So, papakita ko sa inyo. Here's the view outside the door. So, meron silang parang mga chairs and tables. And then, meron din silang sariling water. Ayun, natakot kaming uminom. And look at the view in front! Kung hindi maulan, guys, sobrang ganda niyan. But, ganun talaga. Weather lang. And some might see this as a bad situation kasi nasa vacation pero umulan. But for me, I love the rainy season kaya I am still enjoying it. And later, papakita ko ba sarili ko, naka-topless ako. Later, pupunta kami sa mga beach and isasama namin kayo, naka-motorbike tayo. Ayun lang guys. Guys, nakwento ko na sa inyo, di ba? Na-cancel ang aming A-tour. So, nag-rent kami ng motorcycle and we are now driving here just like the... Oh, fam! Sorry. Oy, may budget oh! Akala ko sa ano lang yung meron, America. Budget? Budget sa ano? Kung ano-anong tools and everything. Siguro yung mga tools ha? Wow! Mas mekaniko. Optimus Prime pala to. Ang mamahal ng gas dito. Mas mura pa ang Petron, guys. Yo. Video lang ito. Airport?
airport here? Stop videoing my Englishing. Hello guys, we're now going to Lio Beach. Lio ba? L-I-O, Lio Beach. And we thought, akala namin may entrance fee. Libre lang guys. So it is 7 plus kilometers away from our... Nakakakulit na ng vlog na to. Hindi, 7 kilometers away siya from our hotel. Tapos minomotor lang namin guys. So very convenient ang magmotor. Kaya kung pumunta kayo ng Palawan, magmotor na kayo. And also enjoyable kahit naulan. Kasi fresh ng hangin. Ang lamig! Sobrang linis ng lugar. Ano pala gantong lugar sa... Ay, nakita na namin ang aming destinasyon. Kulay buhay. Hala, uy, dahan-dahan din. Parang... Oh! Wow! Ang ganda! Uy! May picture tayo dito. Mama. Ayun. Later pa uwi. Dito lang. Wow! Parang sinadya nila tong deck na to. Oh. Ang ganda! Wow! Ang ganda! Ang aarte. Wow! Baho na kumita ko. Tama ko yung sa vlog mo. Wow! Tayo ay nasa... Encantadia. Ito si Imaw. Ganda! Hello everyone, we are now here in Lio Beach. Ayan. Yung sand niya, brown. Pero ang ganda ng hotel, pati ng mga kainan. Ayan. Hindi waterproof, water resistant. Hindi pwedeng pasay. Oo, pero hindi pwedeng dugdug. Ayun, may volleyball court din sila. May buko dun, oh. Hi guys, you're now here in Lio Forest. Lio Forest yung tawag ko kasi galing kami sa Lio Beach. Pero tignan nyo yung paligid. Ayun, dinadrive ko yung motor na nirent namin. Tapos ayun yung paligid. Oh, ay, start up. Makita mo yan. Meron silang pang ano, zoo tour. Baka may animals din talaga, feeling pa. 8.4 kilometers pa. So guys, we are officially on a member of Ong Fam. Kasi nagpagas kami. Gamit yung mga nasa Coca-Cola bottle. Ayan. Kung saan na kami dumadaan. Ngayon sa Rocky Road naman, Kakaaraw lang. Naambo na naman. naambo na naman use the Wi-Fi of school. Okay, cool. Wala, baka may bayad dito. Stop na. Wow. Wow. Ayun na. Hello. Pero ang linaw ng tubig. Ang ganda ng water. Nakakain ko ng damit eh. Alam ko na to eh. Nakakasira ng ano to, tsinelas. Environmental fee. Wala ka tayo pinabayarang environmental fee. Wow! Ang unang ligo sa Palawan. O, 18 na. Hindi na. Lunch time. For 200 pesos. After namin pumunta sa beach, ngayon naman, pupunta kaming falls at obstacle course guys. Parang hindi ako na-injure. So may hawak akong patpat at may hawak akong camera. Ewan ko paano ako pagsasabahin. Parang lakas ng tubig. So
Most probably malakas din daw ang tubig sa taas ng falls. Ate, ano pong pangalan ng falls ulit? Nagkalit-kalit? Nagkalit-kalit falls. Go, Carl! So, yan. Papakita ko paano mga obstacle course mamaya. But basically, para kami nasa bundok. Yeah. Oo nga eh. Ooh. Bababa na to. Ito ang kinakatakot ko. Kasi po bagong injured ang tuhod ko. Ayan. Another spot, guys. Liguan din na may bayad. Parang indang. Pero grabe yung agos dito. Parang tatangayin pabagsak kayo. Oh. Look at that. Nature, bro. Perfect yan. Panghugas ng putikan kong paa. Wow! Ang lamig! Ang ikakagulat mo pag may ahas dito. Ay, hindi pa ba siya rin sinelas natin, Carl? Mapigtal? Dadahan lang. Ganyan lang. Pag mo na lang ipersahin. Grabe yung agos niya, no? Mas malalim po ba dyan? The first river, guys. And this is the second river. Mas malakas naman yung una kaysa dito. Mas kaya to. Carl! Wala. Let's go! Oo, dahan-dahan. Lagot ako sa physical therapist ko. Bawal pa daw ako dito eh. Yan lang pa. Yeah! Thank you. Gaganto tayo. Go! Jego, go! Di ba nasira? Wala namang falls na hindi inakyat ah. Di ba? Ano? Biniyahe lang yung iba itaas. Naging kambing na. Ayun pala. Tago sila eh. Ginagawa nyo dyan? Okay guys, it's the third one. Ang tanong ni Carl, Think naman po ba? Hindi naman po nalakas yung ano dito, yung biglang gaganon. So, bali isang ano lang talaga dyan. Walang problema to kasi sana po masyadong ang ilog. Apo. Malakas yun. Apo. Isa lang po. Woo! Adventure! Love it! Grabe ang confidence ko kung hindi pa ako na-injured. Hindi mo ako matatakot. Let's go! Paano? Sige. Oh. Aray ko. Hindi na sa parang mapipigtal, no? Oo nga, yun nga, oh. Ginagawa ko na, oh.
Guys, I lost count pero pang-limang ilog na. Una pala yung sa tulay, ate. Kaya po ate. Ayan, pang-lima. Chill lang to. Pa? Apat na lang, guys. Kayo na lang magbilang, guys, based sa video ko kung ilan na to. Pero ang lakas itong isang to. Eh, bumababa nga ako eh. Ah! Kaya po yan. Madali lang to, Carl. Compare dun sa nauna. Yung kauna-unahan talaga. Yung una pa yung pinaka... Di ba easy yan? Pero grabe yung alon. Guys, adventure talaga itong Palawan namin. May mini falls na oh. Wow. Up. Malalim, Carl. Pero hindi malakas. Buti naman. Time check, it's 4 p.m. Guys, that's the falls after numerous rivers, wild rivers. Ayun na yung falls. Ang lala, ang lakas. Parang hindi naman kami makakaligo, pero at least naabot ang rurok ng tagumpay. Wow! Nagwawala siya ngayon, so no. Ayun o. Yan, dyan galing lahat ng tubig kanina. Ito naman tayo maliligo dyan. Hindi na tayo makakaligo dyan. Parang matatanggal na lang kaluluwa ko. Pero try ko pa rin maligo sa gilid. Uy! Wow! Ang lakas! Grabe! Picture! Hi guys! Sulit na sulit ang aming pag-akyat sa falls. Grabe, sobrang daming ilog. Pero kinaya namin. Kasama namin, sumama sila sa inland tour na provided ng agency. Kami, nag-solo tripping kami. Tapos kinancel namin yung tour namin. Hindi ka makamulat guys kasi ang sakit sa mata ng ulan. Pero balik na kami sa